Pero wala naman nakaschedule na meeting ngayong oras ayon sa schedule na nakalista sa akin. Dun ka nga tumingin. Saan tayo pupunta, sir? Ding. Pagkarating naming sa ground floor ay sumunod lang ako sa kanya hanggang sa makarating kami sa tapat ng sasakyan ni Sir Arvin. Sakay. Utos niya. Sanay akong hindi niya pinagbubuksan ng pintuan pero ngayon. Wala, ganun pa rin. Hindi pa rin niya ako pinagbuksan ng pinto. Pumunta lang kaagad siya sa driver seat. May ibabait pa ba yan? Habang nasa daan kami, dumadaldal ang sikmura ko. Grabe, 5 seconds na lang siguro ay malilipasan na ako ng gutom. Haish! Nakakita ako ng mga hilerang nagtitinda ng mga street food sa tabi-tabi kaya bigla akong natakam. Sir, itabi mo. Sabi kong kinapalan ko na ang mukha ko kahit na alam kong masisigawan na naman ako dahil sa pag-uutos ko sa kanya. What? Inuutusan mo ba ako, si? Nagalit agad ang halimaw sa banga. Sir, ihinto niyo lang po saglit dahil hindi ko na talaga kaya, please. Nagpaawa effect ako para maawa naman siya. Gutom na ako, hindi pa man din ako nakakain ng mabuti kaninang almusal dahil nagmamadaling pumasok itong boss ko. Naihinto naman niya ang sasakyan at kamuntikan pang lumagpas kami sa mga nagtitinda ng street foods. Agad akong bumaba at tumakbo papunta sa mga nagtitinda at saka tumusok ng kwek-kwek, tukwa, isaw at saka umorder na rin ako ng palamig. Grabe, daig ko pa ang patay gutom kong kumain. Isa pa, masarap yung tinda ni Manong. Habang sarap na sarap ako sa pagnguya ay siya namang paglapit ni Sir Arvin. Anong ginagawa mo? Nakakunot nitong tanong. Hindi ba niya nakikita ang ginagawa ko? Kumakain. Do. Bulag ba? Turo niya sa sinusubo ko. Yes po, boss. Gusto mo, alok ko sa kanya. Halos magdikit naman ang kilay nito habang nakatingin sa hawak kong isaw na inaalok sa kanya. Ano yan? Bullet. I don't eat worms. Maarte siya. Bullet daw. Sir, hindi ito bullet. Isaw to, isaw. I. S. A. W. Paliwanag ko sa kanya. Lalong kumunot naman ang kanyang noo. Isaw. What is that? Hay naku. Pupukpukin ko na ito. Isaw lang hindi pa alam. Isaw, sir. Bito ka ng ma. Ito kwek-kwek. Ito itlog ng pugo na may harina. Ito day-old, sisiw. Ito fried tokwa. Ito palamig o sagugulaman. Ito alam mo naman na to, diba? Hotdog yan, hindi nga lang tender juicy. Ito naman fishball. Sabi ko sa kanya habang tinuturo-turo ang mga paninda ni Manong. Tumusok pa ako ng marami at isinawsaw ito sa suka at saka isinubo. Oh, sir baka nagugutom ka, alok ko sa kanya ulit pero inilayo niya ang mukha niya at nagtakip pa ng ilong. Ilayo mo nga yan sa akin. I don't eat that kind of food. It's dirty. Napakaarte talaga. Nakakahiya tuloy kay Manong na nagtitinda dahil siguradong rinig niya ang mga sinasabi nitong amo ko. Hindi ito madumi, malinis to. Di ba Manong, tumango naman si Manong. Kahit na, madumi pa din yan. Look around. Panay usok ng sasakyan tapos wala man lang takip yung pagkain tapos ang itim-itim pa ng mantika na pinaglulutuan. Sabi nitong parang babaeng nagrereklamo. Balaking maarte. Tikman mo na lang kasi, sabi kong naiinis na sa kartehan niya. Napapatingin na yung mga taong nadadaanan kami dahil sa pagtatalo namin. No baka mamatay pa ako dyan. Kung ayaw niya di huwag. Hindi na ako nakipagtalo pa sa kanya. Kumain na lang ako ng kumain hanggang sa mabusog ako kahit na naiilang ako dahil pinanonood niya ako habang sumusubo. Para kasi nandidiri siya tuwing isusubo ko yung kinakain ko. Asos. Bahala nga siya. Nag-take out pa ako ng kwek-kwek at saka ng isaw dahil nasarapan ko ang timplani. Manong. Pagkatapos kong bayaran ang nakain ko ay sumakay na ulit kami sa sasakyan.
Pinagalitan na naman niya ako dahil ang baho daw ng amoy ng pagkain na dala ko. Umaamoy daw sa loob ng sasakyan niya at nasusuka daw siya sa amoy kaya inilagay ko na lang sa bag ko. Wish ko lang hindi kumatas yung isaw sa bag ko. Naku! Matutuyuan ako ng dugo sa lalaking ito. Maya-maya ay huminto ulit kami. Nauna siyang bumaba at nagtuloy-tuloy pumasok sa isang restaurant. Pagkaupo namin sa isang bakanting table ay binigyan kami ng menu ng waiter. Hindi na ako umorder dahil nabusog na ako sa kinain ko. Pinanood ko na lang si boss habang kumakain. Napasimangot tuloy ako. Pabalik na kami sa office habang tahimik lang ako at nanghahaba ang nguso. Narinig ko pa siyang dumighay. Kaya napatingin ako sa kanya. Lumingon din siya sa akin at saka ngumiti ng mapang-asa. Sarap ng lunch ko. No germs and enoki dirty. Sabi nitong halata namang nang-aasar lang. Kung alam ko lang na walang kliyenteng darating at manlilibre lang siya ng lunch, di sana man lang pinigilan niya akong huwag kumain masyado ng street foods kanina. Halos hating gabi na nang kumalam na naman ang sikmura ko. Naalala kong iniwan ko nga pala sa kusina yung tinak-out kong kwek-kwek at isaw kanina kaya bumangon ako sa kama at nagtungo sa kusina. Pagtingin ko sa pinaglagyan ko ng itinabi kong pagkain ay wala na. Hinanap ko pa yon sa ref dahil baka doon ko na ilagay pero wala. Hinanap ko na din sa mga kabinet, wala pa rin. Wala naman kaming pusa na pwedeng kumain ng pagkain ko. Nasaan kaya yon? Nagtimpla na lang ako ng kape nang hindi ko mahanap ang binili ko kanina kay Manong. Bumalik ako sa kwarto ko para doon na lang inumin yung kape ko nang may marinig akong kalabog. Pinakiramdaman ko ang paligid at muli na namang may kumalabog na sa tingin ko ay sa kusina naggagaling dahil narinig ko pang parang may nabasag na baso. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng kwarto ko at sumilip sa labas. Diyos ko! Baka may magnanakaw na nakapasok. Kaming dalawa lang ni Sir Arvin dito dahil hindi umuwi si Sir Jeb. Kasama siguro yung girlfriend. Hindi ko pa man din alam kung marunong makipagsuntukan si Sir Arvin. Oo, maganda ang katawan niya pero... Haish! Bakit ko ba pinupuri ang taong yun? May narinig akong parang umuungol na tao, kaya sigurado na akong may tao nga sa kusina. Malapit lang kasi ang kwarto ko sa kusina kaya rinig na rinig ko. Isinara kong muli ang pintuan ko at saka naghanap ng maipanlalaban kung sino man ang masamang loob na nakapasok sa bahay. Una kong nakita ang feather dust kaya yun na ang dinampot ko. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto habang hawak ng mahigpit ang feather dust na nasa kamay ko. Sinigurado kong walang tunog ang bawat paghakbang ko para hindi ako madinig ng taong nagnanakaw sa loob ng bahay. Pagbukas ko ng ilaw, si Sir Arvin, nabitawan ko ang hawak kong feather dust at patakbong lumapit sa kanya. Lumuhod ako dahil nakahiga siya sa sahig saka napatingin sa paligid. Nagkalat ang mga bubog ng baso sa sahig at nakataob ang pitsel. Anong nangyari? Tanong ko sa kanya. Inangat ko ang ulo niya at naramdaman kong iba ang temperatura niya sa temperatura ko. Umuungol ito habang nakapikit at mukhang nahihirapan. Tinapik-tapik ko ang pisngi niya nang bigla siyang sumuka. Cough! 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 Ibiniba ko muna ang ulo niya para kumuha ng tubig at pagkatapos ay pinainom ko siya. Mukha namang nahimasmasan siya pagkatapos niyang sumuka dahil nawala ang pag-ungol niya. Tinanong ko siya kung kaya niyang tumayo para mayakyat na siya sa kwarto niya. Tumango naman siya at inalalayan ko paakyat sa taas. Kahit ayaw niyang ako ang magpalit sa kanya ng damit ay napilitan na siya. Dahil sa panghihina. Feeling mo naman maganda ang katawan. Bulong ko nang palabas na ako ng kwarto niya. Natutulog na siya ngayon at mukhang bumababa na rin ang lagnat niya. Tapos ko na rin siyang mapainom ng gamot at sa kabihisan. Pinunasan ko na rin ang mukha niya dahil amoy suka. Bumaba ako para ayusin ang kalat ni Sir Arvin. Napansin ko yung sinuka niya. Kulay orange at may haba-haba pa. Mukhang siya ang kumain ng pagkaing hinahanap ko. Hoy, pumunta ka na kasi sa hospital. Dito ka pa nagkakalat ng virus. Pangatlong sabi na niya sa akin yan pero hindi ko lang siya pinapansin. Panay ang buga niya ng air sanitizer sa buong kwarto ko at kulang na lang ay bumaha ng alcohol dito sa loob. Kagabi pa ako inaapoy ng lagnat.
Ni hindi ko nga alam kung bakit ako nagkasakit. Hindi naman siguro ako nahawa sa lagnat niya dahil 1 linggo na ang nakalipas nung nagkasakit siya. Stress. Malamang stress ako kaya tinablan ako ng sakit. Stress sa office, stress sa bahay at stress sa amo. Hay naku. Hoy, ano ba? Kakalag ka rin ba kita dyan papuntang hospital o magpapatawag pa ako ng ambulansya para sa'yo? Iritadong sambit nito. Naririndi na ako sa boses niya at feeling ko lalong lumalala ang lagnat ko dahil sa kanya. Inalagaan ko siya nung nagkasakit siya tapos ako puro pagbubunga nga ang ginagawa niya. Hindi siya nakakatulong. Hayaan niyo na ako. Mawawala rin ito mamaya. Nanghihina kong sambit. Balot na balot ako sa kumot dahil sobrang lamig. Yan ang napapala ng mga mabakteryang kinakain mo. Immune na ako sir sa bakterya, kaya siguradong hindi iyon dahil sa mga kinakain ko. Siya nga kinain ang pagkain ko. Kunwari pang ayaw inubos lahat ng tinakyawt kong kwek-kwek at isaw. Naimpatso tuloy siya at hindi lang yan, nilagnat pa at nagkalbing. Yan ang napapala ng mga masyadong malinis sa katawan. Konting dumi lang nagkakasakit agad. So, ibig mong sabihin ay ako ang may kasalanan kung bakit ka nagkasakit, kumislot ako at bumaling para makita ko siya. Anong ibig mong sabihin? Buti alam niyang baka marahil siya ang dahilan o hindi kaya nilason ako ng taong to. Nagkibit balikat siya at saka nagspray ulit ng hawak niyang air sanitizer. Naubo-ubo pa ako dahil kulang na lang sa mukha ko ibuga ang hawak niya. Nakakalech. Papatayin mo ba ako, sir? Huwag mong itapat sa mukha ko yan, naiinis kong sambit sa kanya. Nanlaki naman ang singkit niyang mata at dun ko lang na-realize na nasigawan ko pala siya. Ano? Hoy, nililinis ko lang ang hangin dito dahil baka umabot pa sa kwarto ko ang virus mo, naiinis niyang sambit. Magsasabi pa lang sana ako ng sorry sa kanya pero lumabas na siya at padabog na isinara ang pintuan. Bahala nga siya sa buhay niya. Hindi ko alam kung ilang oras ako nakatulog matapos ng pagtatalo namin si Sir Arvin. Nagising ako dahil basa na ang damit ko sa pawis. Hinipo ko ang noo ko at napabuga ako ng hangin dahil sa wakas ay bumaba na rin ang temperatura ko. Napatingin ako sa wall. Clock na nakasabit katapat ng higaan ko 7:00 na pala ng gabi at madilim na sa labas. Matagal-tagal rin pala akong nakatulog. Inalis ko ang pagkakabalot ng kumot sa katawan ko at nagbangon na para makapagpalit ng damit. Grook! Grook! Tunog ng nagrereklamo kong sikmura. Inayos ko ng kaunti ang sarili ko para lumabas at kumaha ng pagkain. Ni hindi man lang ako naisipang pakainin ng amo ko. Pagkabukas ko ng kwarto ay nakaamoy ako ng pagkain. Mukhang masarap. Sino kaya ang nagluluto? Tumungo ako sa kusina at nakita ko ang isang lalaking naka-apron ng Mickey Mouse na may hawak na sandok at pasipol-sipol pa habang hinahalo ang niluluto nito. Umupo ako sa counter at nangalumbaba. Tinanonood ko kung paano nag-enjoy si Sir Arvin sa kanyang pagluluto. Akalain mong may alam pala siya sa kusina. Akala ko kasi puro pagbubunganga at pag-uutos lang ang alam nito. Shetty, mukhang nagulat siya sa presensya ko nang malingon siya. Ngumiti ako sa kanya pero pinaningkitan lang ako ng mata. Hoy, anong iniisip mo? Hindi kita pinagluluto ha, singhal niya sa akin. Wala naman akong sinasabi sir, sauce Daniel pa ang lolo. Halata namang para sa akin ang niluluto niya. Sino ba ang kakain ng lugaw sa ganitong oras? Yung may sakit lang. Haha. Ako na dyan, sir. Sabi ko sa kanya. Nakakakonsenya naman kasi. Ako ang katulong tapos ako itong nakaupo dito at pinanonood siyang nagluluto. Patayo na sana ako nang duruin niya ako ng sandok na hawak niya. Diyan ka na lang sabay talikod at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Napatigil naman ako sa kanyang inasta. Wow ha! Konti na lang iisipin kong concern siya sa akin kahit hindi halata. I'm home, napalingon ako sa kararating na si Sir JB na mukhang ganado. Hanggang ngayon bitter pa rin ako sa kanya. Kainis naman kasi, bakit hindi na lang ako? Ako na lang sana iyong minamahal. Ala Jolina ang peg. Bakit yung mukhang Diyos ang babae pa na yun ang nagustuhan niya? Wow!
Kuya, gulat na sambit sa naabutan niya saka napalingon sa akin. Nananaginip ba ko, Jana? Tanong niya sa akin ng pabulong. Klaro ko kaya siyang kurutin nang malaman niya. Shut up, pagsusungit ng chef namin ngayon. Mukhang nagko-concentrate ang hari sa pagluluto niya. Nagkibit balikat na lang kami ni Sir Jebby. Umupo din siya counter at pareho kaming nakapangalumbaba habang pinapanood ang makisig na tagapagluto namin. Para kaming mga batang naghihintay sa ihahain ng tatay namin. Bongga. Kuya. Lugaw lang for dinner, nag-aalangan pang tanong ni Sir Jebby. Lugaw lang kasi ang nakahain sa lamesa, wala nang iba. May reklamo, sagot naman ni Sir Arvin habang nagsasalin ng lugaw sa bowl at ibinigay ito sa akin. Wow! What is the meaning of this? Nagtataka man ako sa iginagawi niya pero napapangiti na lang ako. Nagsalin ulit si Sir Arvin sa isang bowl. Inilapag niya ito sa tapat niya at nagsimulang sumubo. Kuya, bakit ako wala? Reklamo ni Sir Jebby na parang batang hindi inasikaso ng kanyang tatay. Kaya natawa ako sa kanyang ekspresyon. Napaangat naman ng ulo si Sir Arvin at tumingin sa kapatid niya. Tis sabi lang nito at saka nagpatuloy sa pagkain. Wala namang nagawa si Sir Jay kundi pagsandukan ang kanyang sarili. Ako naman itong natatawa-tawa dahil mukhang nalugi ang itsura niya. Hindi ko maiwasang mapatitig kay Sir Arvin paminsan-minsan. Dahil makapal ang mukha ng pag-iisip ko ay naiisip kong ako ang pinagluto niya. Tapos pinagsandukan pa ako. Diba? Kataka-taka. Hoy! Huwag kang ngumiti dyan. Mukha kang aso. Naka-poker face nitong sabi. Hindi naman ako nagpa-apekto sa kasungitan niya, bagkus ay ninityan ko pa siya ng matamis. Thank you, Sir Arvin. Sabi ko, hindi ko alam na may ganyan pala siyang sid. Akala ko poor demonyo ang nananalaytay sa dugo niya, hindi naman pala. May naliligaw na kabaitan din naman pala sa kanya. Tis Alam ko ang iniisip mo at hindi totoo yan. Trip ko lang talaga ang lugaw ngayon. Isa pa ang tamad mo, tulog ka ng tulog. Mamamatay ang amo mo sa gutom, napailing-iling naman ako sa sinabi niya. Humarap ako sa kinakain ko at hinalo-halo ito. Sabi ko nga, Sir Arvin. Hindi yung akew pinagluto at tripi mo lang engi lugaw ngayon. Parinig ko sa kanya na may diin. Nagkasakit ka? Tanong naman ni Sir Jebby na kanina lang ay tahimik lang na kumakain. Kanina, Sir Jebby. Pero okay na ako. Ikaw ba naman tong paliguan ng air sanitizer at halos bumaha ng alcohol sa kwarto ko kung di ka pa gumaling doon? Napatawa naman ng malakas si Sir Jeb sa sinabi ko. Waha! Talaga, kuya. Pinaliguan mo ng sanitizer si Jana. Waha! Tuwang-tuwang sabi ni Sir Jebby. Tawa siya ng tawa na parang baliw. Nakisama na rin ako dahil natatawa ako sa itsura ni Sir Jebby. May nakakatawa ba? Para kayong mga siraulo. Napatigil kami sa pagtawa ni Sir Jebby. Seryoso na kasi ang boses ng hari. Baka buhusan pa kami ng kumukulong lugaw kapag napikon yan. Ikaw. Tingin niya sa akin. Napaturo naman ako sa sarili ko. Ikaw. Kumain ka ng kumain dahil napakadumi na ng bahay, napakurap-kurap pa ako ng mata. Tumango-tango na lang ako bilang sagot sa kanya. Grabe, halimaw. Ngayon lang ako hindi nakapaglinis ng bahay dahil sa lagnat ko, galit na siya. Ni halos wala namang kalat ang mansyon niya, pinapalinis niya pa rin. Alkohol kaya si Sir Arvin nung nakaraang buhay niya. Napakalinis kasi sa katawan pati sa paligid niya. Kaya konting dumi lang nagkakasakit na siya agad. Sus! Ding-adong! Kasalukuyan akong naghuhugas ng mga pinagkainan namin nang marinig kong may nag-doorbell. Ipinunas ko ang kamay kong basa sa damit ko at saka nagtungo sa pintuan. Sino naman kaya ang bibisita ng ganitong oras? Tanghaling tapat at ang init-init pa sa labas. Sunday ngayon at nagpapahinga ang dalawa kong amo pagkatapos mag-lunch sa kani-kanilang kwarto. Samantalang ako, kahit Sunday hindi nagpapahinga. Hey!
Good afternoon, bati agad ng isang babaeng may pagkamistisa ang dating at medyo may katangkaran sa akin pagkabukas ko pa lang ng pinto. May dala siyang isang malaking maleta at isang shoulder bag na nakasabit sa kanyang balikat. Sino po sila? Tanong ko naman sa kanya. Ngumiti siya sa akin at saka hinampas pa ako sa balikat. Pinadala ko ate ng agency. Ako yung bagong katulong na kinuha. Sabi nitong parang komportable at matagal na akong kakilala. Feeling close in short. Ha? Sandali. Isinarado ko ulit ang pintuan. Hindi naman sa pambabastos pero hindi ko muna siya pinapasok. Baka mamaya niyan modus yan. Hindi naman nabanggit o naibilin sa akin ni Sir Francis na magha-hire siya ng katulong. Baka pag may nawala dito, ibawas lahat sa sweldo ko. Mga ilang katok pa ay nagbukas na ng pintuan si Sir Arvin. Sir, sabay takip ng mukha ko. My God naman. Bakit boxer lang ang suot niya? Subukan niya kayang magbihis. Haish, sabi niya at pagkatapos ay isinara kaagad ang pintuan.